Ayun mga kariyak, no? Nandito naman tayo at pag-uusapan natin yung tungkol sa mga boss na pinatakas. Hindi natin pwedeng sabihing nakatakas eh. Alam naman natin na ito'y pinatakas. Pero bago natin yun panurin, no? Kasi si Risa Hontiveros kasi yung nag-leak ng balita. Hindi naman 'to mababalitaan kung hindi na ni Risa eh. Siya kasi nakatutok diyan sa sa pugo na yan eh. So ito mga kariyak, bago natin yon panurin, makikibalita muna tayo, no? Para maging alerto lang tayo o kailangan lang nating panoorin itong mga balitan to. So mga kariyak, paki-like and subscribe na lang sa aking channel, no? Magsimula na tayo mga kariyak. Simulan na natin itong balita. Ito yung factory ng mga used oil na nire-recycle nila sa Pampanga, mga kariyak. Report sa amin na isang operation na mga used cooking oils na kinukuha sa iba-ibang mga popular food chains, reusable actually at hindi na-detect ng general public ang difference. Dahil pa ang mismong bentahan at nakumpiska ang mga galong-galong mantikang aabot sa 3.5 million pesos ang halaga. Imbis na itapon, ay pinoproses umano ito para magbukhang bago. Instead na itapon or i-dispose nagawa ay nire-recycle. May mga third-party contractors kasi na nag-dispose talaga yan. Binabantayan ito ng Food and Drug Administration sa pag-aaral ng World Health Organization. Posibleng maawi sa type 2 diabetes, hepatitis ketosis o liver disease at cardiovascular diseases ang pagkonsumo ng mantikang ilang beses nang nagamit. Mataas din ang chance ng magka-cancer, batay naman sa pag-aaral ng Singapore Food Agency. FDA is there for a very, very important purpose. Kailangan lahat ng ating mga ibinibenta dyan ay dapat dumaan sa kanila for inspection muna. Any violation of those regulations, we just can't imagine. There could be immediate complications, there could be long-term complications. Ito mga kariyak, no? Yung tungkol dun sa used oil na ngayon ay nahuli na naman. Kung tutusin yan mga kariyak, mga nakaraang taon pa, meron nang gumagawa. Matagal na to eh. Natuklasan na rin to dati. Yung kanilang ginagawa, bumibili sila ng mga used oil. Tapos pinapalinaw nila uli kung ano, niluluto nila uli hanggang sa sinasala ba nila para luminaw uli. So ibig sabihin, nangyari na to noon, nahuli na rin to. Kaso lang, minsan lang kasi, ibig sabihin pag nahuli yan, pag na-media, hanggang doon na lang. Pero kung tutusin, hindi yan natututukan. Ibig sabihin, simula nung nahuli yan, mga kariyak, tuloy-tuloy ngayon yan hanggang ito, may nagsumbong na naman. Alam ko, pag walang sumbong, hindi yan kumbaga, na nalalaman ng media, no? Hindi nalalaman ng tao. Kasi alam natin, nung nakaraan pa yan, matagal nang ginagawa talaga yan eh. Hindi naman talaga bago yan. Luma ng gawain yan, na nire-recycle talaga yan, pinapalinaw uli at binibenta. Kung tutusin, nakakalat yan sa, hindi natin talaga alam, yung mga oil na, ayan, binibili ng tingi-tingi dyan sa palengke, dyan galing yan. Kaya, delikado kapag hindi nababalita talaga at hindi ka mag-iingat, kung hindi ka maselan sa mantika, sigurado makakabili ka niyan. Kasi alam mo naman ang mantika ngayon, mahal, pataas na pataas, lalo yung sinasabi nilang clear, o kaya yung ano bang klaseng mantika yun, yung medyo manilaw-nilaw, o medyo malabo, yung kalimutan ko yung pangalan ng mantikang yun, basta yun, mas mahal yung clear eh. So ibig sabihin, kapag hindi ka maselan sa mantika at bibili ka lang ng tingi, makakamura ka, yung bote-bote, mga dinideliver talaga sa palengke na galon-galon, ay sigurado mga kariyak, yun na yung nabibili, no? Kung hindi ka maselan, talagang mabibili mo yun. Hindi ka gaya nung pag maselan ka sa mga ganung bagay, bibili ka ng may tatak. Yung Baguio, ano ba yan, yung Minola, marami kasing mantika na mga branded eh. Pero itong mantika na to, alam naman natin, ito yung mga dinideliver sa palengke na galon-galon, walang tatak.
So, sigurado yan, mga ka-react, isa dyan, o mayroon dyan na nanggaling sa ganitong klaseng oil. Kumbaga, ni-recycle nila. So, yun na mga ka-react, no? I-ano lang tayo para alerto tayo. Kasi ito, matagal na itong ginagawa talaga eh. Matagal naman itong nabalita. Nabalita na naman ngayon. So, ito mga ka-react, panunurin natin itong isang insidente na to. Ito. Yun, no? Sa CCTV video na ito, palakad-lakad siya tila nag-aabang. Ilang saglit pa, nakasalubong niya ang mga umuloy nanakit sa anak. Tinangka niyang hawakan ng isa pero mabilis na nakatakas. Ginamol niya ito ng tingin hanggang sa isa pang lalaki ang tumulak sa kanya. Nang mapaatraso, Hindi niya alam. sinuntok siya ng isa pang lalaki. May kasamahan pala. Napaupo siya at binato ng helmet ng isa pa. Dito na bumunot ang baril ng suspect at binagbabaril ang mga lalaki na nanakbo sa magkakaibang direksyon. Ang nabaril, mabilis din tumakas. Wala pang 24 oras, natakip din ang suspect sa pangmaril. 3 ang nasugatan na nasa mabuti ng kalagayan. Sa tulong ng ating mga informants, yung ating mga witnesses doon na gustong masolve ang problema, nakipagtulungan sa amin, and then sa tulong din ng mga CCTV, nag-backtracking kami. Sabi ng suspect, ipinagpagulan niya ang kanyang anak nang magkapisikalan daw ang anak at mga kalaro sa basketball. Hindi ako, sumukan lang po para po wala na pong mangyaring masama po sa pamilya ko. Yun mga kareak, no? Ang ganong pangyayari kasi, siyempre, yung anak natin dapat mag-ingat din, no? Alam naman natin na siyempre sa larong basketball, mga ganyan, lumalabas ka. May mga maiinitin ng ulo talaga at kung ikaw nag-iisa ka lang at marami sila, normal yung mga yan malalakas ang loob. Pero ang problema kasi rito mga karyak, siyempre kagaya niyan, nagsumbong yung anak sa tatay. So parang lumala tuloy yung sitwasyon, nakulong pa yung tatay niya, nakabaril pa. O di ba? So parang siguro naman sa akin, no, ang payo natin sa mga anak natin kung hindi naman kakayanin yung siyempre yung sa labas, kung hindi mo kakayanin yung mga ganong sitwasyon, huwag ka na lumabas. Pero kung sasakali man talagang lalabas ka, kung magdadala ka ng balita sa loob ng bahay mo, siguraduhin mo naman na sa anak, siguraduhin mo naman na hindi mapapahamak yung magulang mo kagaya niyan. Siyempre kapag ang magulang mo ay talagang dinalhan mo ng balita na, tay, daddy, napaaway ako doon. Ito, normal talaga mga kareak, itong si tatay, talagang susugod anak yan Pero, hindi natin ini-expect na darating yung oras, ang pangyari, pabaliktad, nakabaril na pala si tatay, o kaya, ayun, nakulong na. So, alam natin, sa pamilya ngayon, nung anak na nagsumbong sa tatay, namumblema sila ngayon dahil nakulong siya at nakitaan siya ng baril, di ba? So, dapat sa mga anak natin, ingat lang mga anak, no? Ingat kayo. At huwag ganun basta-basta kapag hindi natin kaya yung nasa harapan natin, huwag na tayong tumuloy. O kaya, kung napapaaway man tayo, huwag natin basta-basta isusumbong sa tatay natin, kung lalo na yung tatay natin mainitin. At nako, ayan na nga, may baril, sigurado. Ang problema nga niyan, mapapahama ka naman. Makakabaril ka, makakapatay ka. So, lumaki tuloy yung problema. So, yun lang, akin lang yun mga kareak, no? So, ngayon, tapusin na natin yan mga kareak. Dumako na tayo doon sa Pogo naman na 3 boss. 3 boss na pinatakas. Alam natin, pinatakas. Hindi natin pwedeng sabihin nakatakas Sige mga kareak, panoorin natin. There are supposedly three Pogo bosses who were supposed to have been deported to China. Ang mga pangalan nila ay Liu Xun, Kong Xiangrui,
and Wang Xiangle. I'm almost sure alam niyo itong mga pangalan na ito. Sila po ay unang deportees after the raid of Riran's company, where 4,500 Chinese POGO workers were rounded up. Tanong ko po sa inyo, hindi lang kay Chief Manahan, pati kay Attorney Santos or Acting Chief Wei. Tanong ko po sa inyo, ang sinakyan ba nila ay direct flight o transit flight lang? And may we see a copy of the implementation order of their deportation. Si Attorney Santos. We will secure the copy, ma'am, and check on these names. But we would also like to reiterate the press release of Commissioner Viado regarding the transit flights. So our commissioner reiterated the requirements for deportation, which is the passport, the ticket, and the NBI clearance. For coordination with our partner agencies, we do that with regard to fugitives once they are declared as fugitives by their governments. So in this case, ma'am, we will retrieve the documents and update the committee. No, that was the first. Those three were the first deportees after the raid on reruns. Where not tens, not hundreds, but thousands of Chinese POGO workers were rounded up, and those three bosses, POGO bosses, were supposed to be deported to China. I think during this hearing, you can provide us a copy of the deportation order. Imposibleng wala yon. And very importantly, direct flight ba ang binook sa kanila o transit flight lamang yung sinakyan nila? Yes, Chief Manahan. Madam Chair, if I can recall, yung meron pong first three na dineport. Part of the reruns na 438. Yung ticket po nila, as I can recall, is Air Asia bound for China. Meron po yatang layover. Saan yung layover, Chief? I can't recall, but it parang Hong Kong, Madam Chair. Hong Kong. Itong tatlo, itong first three, itong sina Liu Xun, Kong Xiangrui at Wang Xiangle. Can you confirm that, Chief? Yes, ma'am. I'll go back to my record, Madam Chair. Pero po yung tatlong ito na claim to be bosses, actually, ma'am, 438 foreign nationals, we never have any information na may boss or bosses doon. So kung But if you confirm na itong tatlo, sina Liu, Kong at Wang, ang tatlong unang dineport, they are reportedly Chinese POGO bosses. May at least initial information sa kanila na ganon. yes, ma'am. Whoever the agency reported na yun po yung mga bosses, we don't have any idea. Actually, ma'am, we arrest only. We're not particular on any classification or categories of the ranks ng mga inaaresto ng. So please send me the implementation order on the deportation of those first three. Yes. Lalo na kung ma-confirm natin na sila sina Liu, Kong at Wang. Yes, Madam Chair. The three I named. Madam Chair, can I share something? Please, the BI needs to share more para maging kapakipakinabang itong hearing na ito. Yes, please proceed, Chief. First is the ticket. The usual deportation po, we secure assistance from the embassy to provide tickets. Ito po yung mga challenges ng BI kung saan kukunin po yung mga tickets. Ngayon, there's a clamor to deport yung mga nahuhuli the soonest at the fastest time. So, ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue
with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase ng kanilang mga tickets. So, January 8 po nangyari ito, matter of 2 weeks. Ito na po yung pinaka-fastest deportation na nangyayari sa history ng BI, 2 weeks. At ang unang nagpa-deport is yung tatlo po yun na yun na kiniklaim to be boss or bosses. Siyempre, kung bosses sila, afford nila. Kasi kumita na sila ng malaki sa Pogo dito eh. Pero, Ayun mga karyak, no? Kita natin yung talaga itong ating mga official, no? Lalo sa BI. Kitang-kita natin na ito mga hindi naman siguro lahat, no? Corruption lang 'to eh. Malinaw naman ang pagkakasabi ni Senador Risa Hontiveros, no, na bago ipinasa sa kanila yung tao, kumpleto yan, detalyado yan na itong taong to, ito yung mga empleyado, itong tatlong to ay mga boss, ano? Pero itong mga opisyal na to, kitang-kita mo, nagbibigay pa ng dahilan na ito daw yung ginawa nila sa una dahil nga daw ay ilang maramihan daw. So parang mini-meeting nila kung sinong may kakayanan na mag-produce ng kanilang ticket. Kung hindi ba naman mga bugok, no? Bugok eh. Ikaw sa kang opisyal, mga gusto mo yan i-deport para ibalik sa bansa nila dahil sa bansa nila kulong yan, diretso. Mayroon niyang mga kaso. Pero kita mo yung rason nila. Ibinase nila doon sa, kumbaga yun daw yung ginagawa nila na kailangan mong meetingin at alamin kung normal. Ikaw boss ka, ikaw mayaman ka, ikaw ay isa kang dapat hulihin. Hindi ka magboboluntaryo, ako bibili ng ticket. Para kung saan pupunta yung ticket, hindi diretso doon sa bansa mo na dapat kang i-deport ng diretso. O di ba? Hindi ba naman isang malaking kabubuhan niya ng isang opisyal na hindi mo titiyakin yung iyong mga taong ipapadeport ay basta mo lang payagan, no? Ganon kahina yung sistema ng BI. Ang hina na, wala, ano ba ang gustong pakita nito sa mga tao? Yung sa ganong rason na lang. Ang labo, ang hirap intindihin na isa kang pinagkakatiwalaan na mamumuno dyan sa Bureau of Investigation, sa Bureau of Deportation, yung immigration. Ikaw ay pinagkakatiwalaan dyan para yung taong dapat iuwi sa bansa nila, lalo dito sa atin, pinauwi yan kasi nga, boss yan eh, wala nang pakinabang dito kasi magkakalat lang lagim yan. May mga pera yan ang gawain yan. So, i-deport nyo sa bansa nila. Pero ikaw dahil alam mo naman na may pera yan, sos naman, di ka man lang mahiya. Na pinakawalan mo, binigyan mo ng laya na siyang bahala sa kanyang sarili, kung saan siya pupunta. Pinabili mo ng sarili niyang ticket. Kita mo yung mga kalokohan nitong Bureau of Deportation ba to? Bureau of Deportation, yung nag-i-inspect ng mga pumapasok sa atin at saka lumalabas. Ngayon sila yung inatasan para yung mga nahuling pugo, mga boss o ano man yan na normal lang na empleyado ng pugo, kailangan mong pakawalan, kailangan mong bigyan ng laya, di ba? Kahit ba naman siguro hindi natin na okay na yan, nakawala na, okay na yan. Ang importante, wala na sa bayan natin. Pero yung pamumuno mo dyan sa departamento mo, isa kang bugok. Kasi biruin mo naman siya pa'y namili sa sarili niya. Wala kayong mahigpit na sistema doon sa bagay na yon. So, di ba mga karyak, kitang-kita natin na ito ay isang korupsyon lang to eh. Nababayaran lang tong mga to. Kita mo nga si Alice Guo, nung nangyari sa kanya, nakalipad siya. Na walang nakakaalam. Palipat-lipat pa siya. Oh, di ba? Palipat-lipat siya, nakakalipat siya ng saan niya gustong pumunta.
may mga connection siya. O kita mo yung mga kalokohan nitong mga to. Tapos walang nakakaalam paano nakalabas sa atin yun. So, ganun yung sistema na nakikita natin bulok. Bulok na bulok. So, yun mga kareak, no? At hindi lang talaga maganda yung nangyayari sa mga, kita mo yung mga humahawak sa ano natin ngayon, no? Lalo yung pagdating sa deportation na yan at saka paghawak dyan sa, kagaya ngayon nangyari kay, kay Alice Guo, no? Na nakakalabas ng bansa na wala man lang nakakaalam, tapos kung saan-saan na siya nababalita na nandoon, galing doon, napunta ron, no? Bago, buti na lang sa Malaysia ba yun o Indonesia na doon siya nahuli at ibinalik sa atin. So yun lang mga kareak, at yung mga sana yung mga ating mga inatasan na mga dapat ay maghigpit, yung mga inatasan dyan sa mga ahensya ng ating gobyerno, dapat ipakita nyo yung matalino kayo, hindi yung kabubuhan ang pinapakita. Yun lang mga kareak, at maraming salamat. Paki-like and share na lang sa aking video, no? Sa muli mga kareak.